Sir, ito bang mga sensor na yan, naipalinis mo na ba yan? Di ba yan ginalaw sa kasa? Ayaw nilang galawin eh. Wala daw connection yun doon sa computer. Wala daw connection to sa computer? Oh, magkaiba daw sa yung sa makina pag yan. Different. Sa kasa yan, ha? Hmm. Ayun, mga kapatid, nagdududa na tuloy ako kung kasa talaga yung sinasabi ni Sir, eh. Hmm. Pwede bang mawalan ng connection yung mass airflow sensor? Yun Pati nga, yung mga oxygen sensor na yan sa computer? Bakit hindi pwedeng linisin yan? Sabi niya, wala daw problema daw. Hindi daw problema yun sa ano. Mga kapatid, nakita May niyo po scanner itong mo, baka mahulog. Ford Ranger na pick-up po na ito. Napakaganda ng pagkakasetup po nito sa steel bumper niya, sa winch, pati yung kanyang suspension, pati yung mga gulong. Talagang ginasusan ng malaking pera to. Yung gulong niya, yung mugs niya. Pakita mo, itong mga suspension, Glenn. Diba? Mamahalin itong mga suspension na yan. Tingnan nyo, yung mga shock absorbers po na yan. No? Hindi ito ordinaryong gastos. Pati yung kanyang stepboard, pati dito sa likod. Halika Glenn, pakita mo. Yan. Ganda. Talagang bibilib ka dahil po sa ito'y ginastosan talaga nung may-ari nung sasakyan po na ito. Pero alam niyo ba mga kapatid, itong sasakyan ito, kung bakit ito nandito sa amin, sa Autorans, ha? Hindi po ako gumagawa ng ganitong setup kasi po mahal po ito. Wala akong pang-abono, wala akong pampuhunan para bumili ng mga kits po na yan. Lahat ito naman ay isinasalpak na lang nila eh. Sa amin po kasi sa Autorans, kami talaga yung gumagawa ng mga steel bumper, talagang kami nagfa-fabricate. Pero itong mga steel bumper na to, buo na siya, isinasalpak na lang nung taga dyan sa Quezon City. Sila po yung gumawa po nito. Ayan. Maganda naman po talaga. Meron siya pang LED light dito. Pero, bakit nga ba nandito sa amin to? Alam mo na ba, Tony, kung bakit nandito sa atin? Yung may-ari po nito, aircraft mechanic. Pag aircraft mechanic, ano bang ginagawa ng aircraft mechanic? Siyempre, mga eroplano. Di ba? Kaya magaling po talaga at may pera talaga. Kaya nga po, nakapagpagawa siya, nakapag-set up siya ng ganitong unit. At talagang ibinabiyahe niya po ito, ipinang-tetrail niya talaga. Yun ang kanyang libangan, mag-trail. Senior na po yung may-ari nito. Kaya lang, isang pagkakataon, habang siya ay nagtitrail, nakalas ang manibela niya. Grabe. Wala pa tayong ginawang ganon sa mga sinetup natin. Ito, yung buong assembly, yung manibela, nakalas, bumagsak. Bakit po ganun ang nangyari? Kasi ito po ay nag-body lift. Binadilip nila, hindi sila nagdugtong doon sa manibela, doon sa kanyang steering column. Nahila ngayon yun. Ang ginawa ngayon, nung mga nagbadilip nito, yung manibela, binago nila ng mounting. Kaso hindi matibay. At hila pa rin, persado pa rin. Kaya nung ginamit niya sa trail, pababa siya, medyo matindi, no? Yung pagbaba niya doon sa mga batuhan, naku, na mga kapatid, bumagsak ang manibela. Ito papakita ko po sa inyo. Nakakalas na po ito, itong ilalim na yan. Itong manibela na to, nakasabit na lang po ito. Kailangan makalas yung steering column na yan para humaba at ibabalik ngayon natin itong mounting nitong manibela. Ito yung pinaka-cover nito. Ayan, oh. Dito yan nakakabit ganyan. Ayan. Ayan, ganyan siya. Ito yung sa manibela. Ngayon, ang nangyari dito mga kapatid, nasira ito. Kumalas to. Yan, yung pinagtuturnilyohan yan. Kaya bumagsak yung manibela. Ngayon, ito, binili na po nung may-ari. Ito. Iba na po ito. At papalitan natin ngayon yung nasira dito. Okay. Ito yun, oh. Ayan, oh. Tingnan nyo mga kapatid, oh. So, ito po, mula Pangasinan, ay bumiyahe pa po itong pickup na to dito sa amin na ganito po ang kondisyon ng kanyang manibela. Sabi ko nga po sa may-ari, baka mamaya biglang mag-deploy yung airbag nito or yung kanyang clutch spring ay masira. Sabi ko, pwede ba i-waiver na natin yon? Kasi medyo maselan yung pagre-repair po nito, lalong-lalo na't itong modelo ng sasakyan na to, masiselan din ang mga pyesa nito. Baka pag kinalas ko na dun sa baba, biglang umikot ito, masisira ang clock spring. Or pwede ring magkaroon ng problema yung kanyang airbag. So mga kapatid, yung gumawa nito, sana wag niya nang ulitin kasi delikado po talaga yung nangyari dito sa Ford Ranger. Ayoko sanang tanggapin to
Pero sabi ko dun sa may-ari, sige, ang gagawin ko lang talaga, yung matorno ko yung kanyang steering column. Kasi dito naman sa Autoruns, meron akong late machine dito, may milling machine ako dito, at kapag ka nagdudugtong kami ng mga shafting, katulad niyan, yung steering column, talagang maalam po tayo at yan ay matibay kung paano natin dinudugtungan yan, wine-welding yan. Doon sa tamang proseso talaga. Yun lang ang kaya kong ibigay na tulong dito po sa may-ari ng Ford Ranger na to. Maganda yung pagkaka-build, maganda yung pagkaka-setup, pero dito sila nagkaroon ng problema dahil nag-body lift sila. Kung ito yung chassis, ito yung body, nag-angat sila ng 2 inches, no? Ngayon, yung manibela, sigurado may hila yon. Dahil yung yung kadiretsuhan ng steering column na yun, nandoon sa may rack and pinion. May hila talaga dahil angat itong body, kasama itong manibela, may hila yon. So, ang ginawa nila, naggawa sila ng panibagong bracket doon, kaso hindi matibay. At malamang kulang pa rin yung adjustment nila dahil hindi naman pwedeng pumasok to doon eh. Unang-una, babangga itong mga switches na yan, pati doon sa kabila. Pagka ipinasok mong ganun, tulad nga ngayon, bangga na yan. Tingnan mo, pakita mo. Bangga na po yan. Doon sa gumawa nito, mali po talaga yon. Sana po, magtiyaga na lang kayo, kalasin nyo yung steering column. Kung wala kayong tornuhan, ipatorno nyo sa mga machine shop na kakilala nyo. Mga kapatid, wag sana magtatampo o magagalit yung shop na gumawa nito. Inilagay ko po ito sa vlog, baka kasi meron pa kayong nagawa na hindi nyo na ipatorno yung steering column. Delikado po kasi talaga. Kaya naman ito ay sinama ko sa vlog. Ang sa akin lamang po dito yung safety. At sa totoo lang, maganda ang pagkakasetup nyo nitong unit na ito. Tamang-tama ang kanyang forma, pati yung kanyang tindig. Ako nga po ay bumilib dito, kaya lang medyo mahal din po kasi ang nagastos po ng may-ari nito. Kaya sana po, mahal na nga siya, dapat maganda at matibay at safe po talaga yung mga ginagawa po natin. Mga kapatid, kapag kami nagse-setup, medyo ninenervyos din kami dahil karamihan nga po ng mga setup na yan, ginagamit din talaga. Unang-una doon sa mga nagte-trail at yung iba naman po ay ginagamit nila sa probinsya, sa mga bukid nila or doon sa mga lugar dito sa Rizal na kailangan po talaga yung malalaking gulong dahil nga po lumulubog sa putik. At kailangan doon, matibay po talaga yung gagawin natin. Yung tulad niyan, yung kailangan, kung nahila yung manibela, dapat itotorno mo yung steering column niyan para siya ay madugtungan. Dito po, sa laki ng ginastos ng may-ari, nakaligtaan siguro nung nag-setup nito na kailangan niya talagang dugtungan yung steering column. Doon sa mga nag-setup po ng mga ganitong klaseng setup at hindi dinugtungan ang inyong steering column, kumari po sana, pasilip nyo ulit yan doon sa gumawa. At kung maaari sana, padugtungan nyo na yan bago pa maparehas kayo dito po sa active talaga na mag-trail. Kasi talagang siya, sinubukan niya na ilaban, no, isabak sa matinding trail itong Ranger na ito. Baka yung sa inyo, hindi nyo alam na hindi pala siya dinugtungan, hindi naman nyo nagagamit sa trail. Tapos bigla kayong nag-trail, biglang nasaldak ng matindi ang inyong sasakyan, baka maparis po kayo dito. Kaya pakisilip nyo lamang po ang inyong mga sasakyan. Kuya Ray, Yes. ano na yung mga pinagagawa dito sa unit nyo? Taga saan pala kayo? Pangasinan. Layo naman. Oo, kasi may kailangan. Ano na po pinagagawa sa kasa nito? Marami. Gustong pinalitan yung sa transmission oil. Okay, ano pa? Tapos, after 1 month, pabalik-balik yung check engine. Binalik ko Oo. ulit sa kasa. Okay. Binaba ulit yung oil ng transmission. Tapos sabi niya, Bakit? Anong problema? Bakit madumi daw transmission? eh. Ha? Madumi daw yung langis na kinanagan. Sabi ko, nagreklamo na nga ako. Sabi Hindi, ano ko, bang nararamdaman nyo pag dinadrive nyo? okay naman, kaya lang yung check engine lagi ang Yung check engine, o pag lumabas yung check engine, ano nangyayari? gumaganon. Kumakadyot ka nun na. Dragging siya. Oo. Oo. Lalo na pag overtake ako, Oo. gaganon siya. Tapos pag lumabas yung check engine, gaganon na siya. Oo, Kaya parang nawawala yung power. mabibitin ako sa pagpasok ko dito ngayon. Oo, Muntik nawawala yung power. Oo, parang lost power siya. Pero ang findings nila doon, transmission. Kasi yun ang palaging ginagalaw Oo. eh. Binaba yung, 2 beses, sabi, marami daw yung Ali? kapapalit lang na oil na sa transmission. Binaba, Magpapalit na naman. 2 beses. Okay, anong sabi? Dininis nila uli.
Sabi madumi daw yung sa Oo. Anong sabi sa inyo? Anong sabi sa inyo? gusto nang palitan yung sa ignition coil. Laki-laki, masakit sa bulsa ka. Sabi ko, wag muna kaya Papalitan yung ignition coil. oh, Sa kasa ba galing yun? Hindi ba kayo ne? hindi sa kasa. Sa kasa galing yun, yung papalitan na ignition coil. Oo, gusto nga nila i-order kaya lang hindi ko kaya. Mabigat. Hindi sir, kasi kung ignition coil yan, umaandar tayo. Oo. Normal ang idling natin. Oo. Yan, nasa 750 ang idle natin. Normal yan. Kung ignition coil yan, hindi ka magkakaroon ng normal na idling ng minor. Yun ang lagi nilang Kung sira ang ignition coil. pinalitan ng 4 na spark plug. Oh. Nung umukay na, after 1 week, balik uli siya. Ito po sa kasa to Baka Oo. naman sa ibang Hindi, kasa to? binalik ko ulit. nakita nyo ba na ini-scan nilang ganito? Niscan nila, Oh. medyo mataas yung scanner nila, kaya wala tayong magawa. Yun talaga ang ano nila. Okay, to make the long story short, walang problema ang ignition coil. Ngayon, dito sa scan ko naman sa data stream, ito, kitang-kita, yung mga pula na yan, ito yung standard range, ito yung value na nakukuha natin. Dito sa barometric pressure, medyo sumasablay kayo. 99, pero 98 lang. Dito ngayon sa intake air temperature, sablay din kayo, 60, pero dapat negative 40 lang tayo. Tapos dito naman sa mass airflow, ganun din. 1.84, pero dapat ang standard range magsisimula kayo sa 2 hanggang 4.7. Kulang. So lahat yan, bagsak yan sir ha. Bagsak, no. Throttle position, 15.4. Sobra-sobra naman tayo doon sa standard range niya na 10.1, 7.3 to 10.1. So, para makorek lahat yung issues nito, lahat dapat nung pula na to, maiayos natin. Pag ito ay ire-revolution ko, intake air temperature, ayan, tignan nyo, ire-rev ko, hindi na siya nagbabago, nandun lang siya sa 65, pero dapat negative 40 tayo rito. Ayan negative 40, negative 40. Pero dito, 65 siya, hindi na siya nagbabago. Ito pa isa, pakita ko sa inyo. Throttle position, dapat 7.3 lang to 10.1. No? Sa idle, ito yung sa idle natin, nasa 21 na kagad siya. So, may problema na, malaki na yung disparity nung mga values na nakukuha natin doon sa standard range sample. Si Sir, galing pa sila ng Pangasinan. Ang gusto nila bukas matapos din. Ngayon linggo. Ang sabi ni Sir, bumili tayo ng ignition coil. Kaya nung kinikwento niya sa akin, parang hindi ignition coil ang problema mo Sir. Kasi ang ganda ng minor, stable siya. Kasi kung sira ang ignition coil mo, palyado yan. Palyado, hindi ganito na stable sa 800. Nire-revolusyon ko, ayaw mga to. Hanggang 3,000 lang, diin na ako dyan. Tignan mo pa ako. Ayaw mag 4,000. Ngayon sir, hindi siya ganun kasimpleng sira. Hindi ko ito kayang ipangako na kaya kong tapusin kaagad to. Diba? I-check natin ang throttle body. I-check natin tong intake and air temperature sensor. Itatry nating linisin. Pati yung map sensor, itatry nating linisin yan. Pero hindi ko kakayanin yung... Kasi sabi nyo, dapat Tuesday makauwi kayong Pangasinan. Mga kapatid, ito pala ay turbo, yung makina nito. Hindi bumibigay talaga yung power. Hindi mo to pwedeng pagalitin talaga na umaabot doon sa pinakamataas na RPM, no, doon sa red line. Kasi gumagana yung nito, yung turbo actuator, no, para hindi ka mag-overboost. Ang kailangan na maayos natin dito, malinis dito, ay itong throttle body. Try muna nating linisin yan, pati itong mga sensors. Yung dumi ng makina nito, ang daming balahibo ng pusa. Pinamamahayan yata ito ng pusa. Maselan to. Hindi to basta-basta pwedeng bubugahan mo lang ng mga cleaner. Matindi yung pagka-electronic niya. Narito na rin yung baro sensor Ito na rin yung map sensor. Okay. Awat muna, awat. Sir, ito bang mga sensor na yan, naipalinis mo na ba yan? Hindi pa. Hindi ba yan ginalaw sa kasa? Ayaw nilang galawin. Wala daw connection yun doon sa computer.
Wala daw connection doon sa Wala. iniisip nila. Wala. Kasi hindi nila nakikita to. Hindi. Pinagtatanong namin ito sa yung ano. Baka yung Oo. dito sa ano, ayaw nila kagalaw. Ayaw nilang galawin Sabi yun. wala daw connection ito sa computer. Magkaiba daw sa... Wala daw connection to sa computer. Oh, magkaiba daw sa yung sa makina pag yan. Different. Sa kasa yan ha. Hmm. Nagdududa na tuloy ako kung kasa talaga yung sinasabi ni Sir eh. Hmm. Pwede bang mawalan ng connection yung mass airflow sensor? Yun Pati nga, yung mga oxygen sensor sabi na yan ko sa nga, computer. bakit hindi pwedeng linisin yan? Sabi niya, wala daw problema daw. Hindi daw problema yun sa ano. Eh ayan o, puro pula. Mass airflow sensor map. O, pulang-pula yan o. No, ano, sabi ko, Oh. hindi ba pwedeng linisin to? Sabi niya, Intake air temperature, yan din yun. O, 49. Diba? Sobra-sobra o. Ngayon kasi linggo. Gustuin ko man tong pakialaman ngayon, eh wala rin naman tayong matatawagan na tindahan kung sakaling sira yung pyesa. Ang problema ni Sir, eh uwi pa sila ng Pangasinan. Kaya ang pag-iisipan nyo ngayon, Sir, habang nasa hotel kayo dyan, pag-isipan nyo muna bago namin to simulan bukas kasi baka mamaya magtagal to dito kung halimbawa walang pyesa. oh, Kung halimbawa sira yung map sensor, ngayon umaandar pa to, at least makapag-decide kayo bukas. Hindi siya ordinaryong problema kasi sa dami nung nakikita nating mga issues dyan, lahat yun ay iisa-isahin po natin. No, yung sinasabi nung pinagpagawaan nyo na walang connection to sa computer, baka naman nagkamali ka lang naintindi, Kuya Reynaldo. hindi. Kasi ilang beses ko lang sinabi, hindi ba pwedeng Kasi linisin? nakita mo naman, yung scanner natin, di naman magsisinungaling yan eh. Hmm, Hanggang ngayon, oh, pula pa to, oh. wala pa rin. Oh, naiwan pa tong mga values na yan, mga datas na yan. Oh, mass airflow, kasi nakapatay tayo. Ang nilinis lang nila, sir, yung sa ilalim ng, di ba may sa transmission may isang Hindi sensor? kasi, iba kasi yun eh. Transmission kasi yun. Mayroon siyang Ang sensor. problema mo ngayon, makina eh. Makina. Makina, yan oh. Wala kang ang problema dun sa transmission. Yan, TCM mo, green na green kayo. Wala kang problema sa transmission. Wala. Kailangan dito tutukan dahil sa dami ng mga nakita nating mga sensors na ang kanyang reading no dito sa scanner ay bagsak lahat. Iisa-isahin natin 'yon, i-check natin 'yon. MAF, MAP, check din natin yung kanyang oxygen sensor Meron din doon. sa at yung ilalim. throttle position, i-check natin 'yan kung marumi. Ang problema kasi dito, pinamamahayan to ng pusa. Dito. Namatay Ngayon, yung pusa dito. hindi to binuksan. Hindi ko alam. Hindi mo Baka alam. Okay. Kasi dito papasok yung kasi pag hangin. nasa kasa ka kasi, hindi ka, Oo, hindi mo nakikita. Hindi mo nakikita yung yung dumi, ginagawa medyo, nila eh. medyo madumi yung ano mo, engine mo eh. Tapos puro balahibo ng pusa. nandito. O, kulang Hangin sa na lang. linis talaga. Oh. Dito yung ang Oh, pusa. ayan, eh. oh, tignan nyo. Oh. Diyan namatay yung pusa. Ayan, namatayan ng pusa dito. Ayan pa yun. Oh, ayan, oh, balahibo ng pusa. Kita ba, Glenn? Oh. Kailangan hangin na lang. Mababa pa ang tinakbo nitong sasakyan na to. Duda ko lang dito, sana marumi lang yung mga sensors. Pero kung ito ay may problema talaga, may sirang sensor to, yun ang malaking problema. Hindi ka agad tayo nakakabili ng mga pyesa nito. Kaya pag-iisipan nyo muna yan, kung yan ba igagalawin namin, kasi taga Pangasinan kayo, pwede nyo pang maiuwi ito. Pero kasi kung gagalawin namin ito, may iwan to dito. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Umasa po kayo, magbibigay pa tayo ng maraming mga tutorials at maraming mga diskarte para po sa pag-mekaniko sa pag-troubleshoot ng inyong mga sasakyan. Halos karamihan po ng mga sasakyan talaga ngayon ay kailangan mo ng gamitan ng scanner. Kaya dapat talaga mag-provide kayo dahil ang inyo naman pong lingkod, si Autorans, ipinapakita sa inyo kung paano gamitin ang ating mga scanner. Bumili na po kayo yung mas magandang klase dahil ang mga sasakyan nyo naman, hindi naman pang 1 taon lang yan, 2 taon. Yung bibilin mong brand yung sasakyan ngayon or kahit yung second hand na binili mo, tatagal sa'yo ng 5 taon, 10 taon, kaya dapat meron ka ring magandang scanner. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Mabuhay po tayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat.